Ephesians chapter 6 verse 14a. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang full armor of God. Ang una pong kataraan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay demons are our real enemies. Being of powerful people or powerful people with authority, yung people with authority, there are demons who control them para po magsimula ng digmaan o gumawa ng mga karumal-dumal o inhuman things that can lead to harm us humans. Para po wasakin ang napakagandang plano ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Genesis chapter 1. Yung may harmony po sa ating mundo, peace, love, at yung bansa po ay nagkakaisa at hindi sila nagdidigmaan. Yun po ang balak ng Diablo para yung wasakan po yung dinisign ng ating Panginoon Diyos, na yun nga po yung peace, love, and yung walang war. Kaya po, demons are our real enemies. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay demon aims to destroy God's world. Kagaya po sa sinabi ko kanina na gusto po ni Satanas ay sirain po yung plano natin Panginoon Diyos na magkaroon ng harmony, love, and peace po sa ating mga tao, sa ating mundo. Si Satanas po kasi yun po yung ini-aim niyang i-destroy tayong mga yung tayong mga tao through breaking our relationship on our friends, pamilya, or sa mga leaders, yung ganun, yung hindi po nila pagkakanoan. Kasi pag hindi po nagkaunawaan yung dalawang leaders, that can lead to war. Tapos yun nga po, dinidestroy niya rin po yung relationship natin sa ating mga churchmate o sa mga leader po ng ating church. At ang natutunan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo is, demon fight with lies, but we fight with truth. Nakakagaya nga po sa sabi sa 1 chapter 8 verse 44, kayo sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa noong una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama nito. Dito po, hindi lang po si Satanas yung tinutukoy, kundi yung mga demonyo pa, yung iba pang mga demonyo. So, yung mga demonyo po kasi, sasabihan niya tayo ng kahit na anong kasinungalingan na nakapag-discourage sa ating mga tao. O nagsasabi siya ng kasinungalingan para mapagpatulak pa sa atin na mas gumawa pa ng mas masama. Kaya we must wear the belt of truth na nakasaad sa ating talata na Ephesians chapter 6 verse 14a. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.